Hi guys! So ayan. So medyo matagal kami ulit hindi nakapag-vlog. So medyo na-stop tayo sa pag-vlog guys kasi medyo na-depress ng lola nyo. Ayan. So meron ka ang nangyari kasi sa akin guys. 'Di ba naggagamot si Jirix ano? So pati ako, yung sarili ko ngayon, naggagamot na din. So, ang nangyari kasi sa akin guys, nagkaroon kasi ako ng sudden hair loss or sudden hair fall. Ayan. So, nagkaroon ako ng matinding paglalagas ng buhok ko. So, ayun. So, talagang na-depress ako kasi sabi ko, imbis na si Jirix na lang iniisip ko guys. Yung sa paggagamot niya, di pati yung sarili ko, iniisip ko na rin ngayon. So, ngayon, ang nangyari sa akin guys, ganito. So, magsa-storytelling lang ako ng konti. Nung month of May, before ng birthday ko, May 14 is my birthday kasi guys, ayun. So, syempre, niregaluhan ko sa sarili ko, kaya nagpa-ayos ako ng buhok, so nagpa-treatment ako ng buhok, guys, no. So, wala namang nangyaring lagas, walang nangyaring hair fall sa akin after nun. So, okay pa naman. So, mga June, ganyan, napapansin ko, may naglalagas sa buhok ko, pero hindi naman siya ganun kadami. Yung akala natin na natural na side effect lang ng mga treatment, ganyan. So, maglalagasan ng konti. Pero, day 7, hindi pa ako na-alarma nun. So, mga bandang July na, after nung birthday nitong bulilit namin yan. After nung birthday niya, nung July 3, mga, basta yun, mga month of July na yan. Alam niyo yung buhok ko, guys, para siyang humiwalay talaga sa ulo ko. Ganun kadami. Siguro kung bibilangin ko yung mga nalaga sa buhok ko, mga sa higit 300, ganyan. Basta napakadami, hindi na siya normal yung mga araw na yon. So, doon na ako kinabahan, guys. So, akala ko, inisip ko, baka may sakit na rin akong ganyan. So, yun, sabi ni Jirix sa akin, magpa-check up na kami. Kasi, pati siya na-alarma na rin. Kasi, nakikita niya yung naglalagas yung buhok ko kahit wala akong ginagawa. Sa unan, pagbangon ko, napakadaming buhok. Sa sahig, ayan, sa CR, nakikita niya. Ayan, bawat lakad ko, may nalalaglag talaga. Tapos ugali ko kasi guys, iipunin ko yon. Napakadami talaga. Pera pa, yung talagang malalagas na siya sa yung pagganyan ko ng buko, napakadami. So ayun, hindi pa kami nagpa-check up kasi ayoko magpa-check up, ganyan. Sabi ko, observe muna namin ng ilang days, ayan. So nung di na ako nakatiis kasi nga, nade-depress na ako sa nangyayari guys. Nagpa-check up kami sa dermatologist, ayun. So, sabi nung ni doktora sa akin, sinabi ko kung ano nangyari. Sabi ko, nagpa-treatment ako ng month of May, ganyan. Tapos, July talaga siya nalagas ng sobra. Sabi niya sa akin, ang kosto ng hair fall ko, ng hair loss ko is stress. Ayan. So, yung sudden hair fall ko, stress daw nagdulot nun, guys. Ayan. So, makikita rin kasi daw sa physical appearance ko na stressful na, parang ganun. So, ayun. So, sabi din ni Doc Quaresma, kasi nagpa-check up kami kahapon, ni JDX follow-up niya kay Doc Quaresma at kay Doc Arsenue. Yung mga sudden hair fall daw or sudden hair loss, ang tawag daw po doon ay alopecia areata. So, ayun. May ano naman yun, babalik naman din daw yung pagtubo ng buhok o yung pagkapal ng buhok mo in time. So, medyo matagal nga lang. So, meron siyang, si doctoral dermatologist, meron siyang nirecommend sa akin na gagamitin ko. Ang product na yun ay yung minoxidil solution, tsaka ang ginagamit kong shampoo na nirecommend niya is Clobetasol shampoo. Walang conditioner yon. Pwede daw akong gumamit any brand of conditioner. Ayan. So, ginawa ko yon, tinry ko siya, no. So, siyempre, prescribe naman sa atin. Pero napapansin ko guys, bawat gamit ko nun, parang mas maraming nalalaga sa akin. Mas maraming ano talaga, mas lalo akong na-alarma. Ayan. To the point na nag-isolate talaga ako. Hindi na ako lumalabas ng kwarto, hindi na ako kumakain, talagang nagkulong na ako sa kwarto. Tubig na lang, ganyan. Sobrang bumagsak yung timbang ko. Ang timbang ko before ako nagpa-check up is 60 kg ako. So ngayon nagtimbang ako, nito lang ulit, ang timbang ko na lang is 54. So biro nyo guys, July, ano pa lang ngayon, August pa lang. August 22. So ang bilis ng bagsak ng katawan ko guys. Yun, depress nga kasi na-depress. Nakaka-depress guys kapag
kapag ang buhok mo pala ay naglalagas, lalo na sa ating mga babae. So, sobrang depression ko, guys. Nagbabalak na ako magpakalbo. Magpapakalbo na sana ako. Ayan. Yung lang naiisip kong solusyon dahil nga para ka kung hindi naman umi-epekto sa akin yung nirecommend na gamot. So, yun. Sabi niya, tapusin mo muna yung gamot mo, ganyan. So, 1 month naman inabot ng gamot. So, inubos ko na lang siya, guys. Hindi na ako bumili. Kasi, parang wala akong improvement na nakikita. Tapos, lalo pa talaga siya naglalagas. Lalo siyang naglalagas, guys. Mayroon akong video kung gaano kanipis yung buhok ko, guys. Bago ko na-discover yung product na ginagamit ko ngayon. So, ayun. Tapos, nung naubos na yung gamot, gumamit pa ako ng ibang product. So, bumili na lang ako ng ibang product. Nagtingin ako ng pwedeng kong gamitin. So, nagtingin ako ng mga hair fall rescue, anti-hair fall, mga ganun na hinanap ko. Tapos, meron din pala siyang nirecommend sa akin na injection sa scalp ko. Pero ayaw ni Jirix akong pa-injectionan sa scalp ko kasi nga meron akong allergy sa mga gamot. Nakita niya kasi yung allergy ko sa gamot nung nanganak ako kay Jairo. So, ayun. So, kinabahan siya dun kasi sobrang grabe side effect sa akin ng gamot. Kasi in-ST ako that time. Pero negative. Tapos, nung nilagay na sa akin yung gamot, grabe yung side effects. So, nung sinabi sa akin ni Dr. Dermatologist na meron pang isang solusyon, yung injection, yun, hindi niya ako piniyaga magpa-injection kasi natatakot siya kasi sa scalp nga siya i-injection para mag-stop yung hair fall. So, ayaw niya. So, ayun. So, yun nga, naisip ko guys sa solusyon, magpapakalbo ako, ganyan. Sabi naman sa akin ni Jirix, kung papakalbo ka, sabay na tayo, papakalbo din ako, sabi niya. So, ayun, kasi nakakita niya na ayan, so, na-interrupt tayo na konti guys, ayan. So, yun, so, na-depress na ako kasi nakikita hindi na ako makain. So, gusto ko na talagang pakalbo, sabi niya. Hanap muna tayo ng mga product na pwede mong gamitin. So, ayun. So, ayan, nagtingin kami ng mga product na pwede kong gamitin. So, may mga hanap naman ako mga product. Kaso, hindi rin siya umi-epekto. Lalo din dumadami yung hair fall ko. Mamaya papakita ko sa inyo guys kung gaano kadami yung nalalaga sa buhok ko. So, ito yung isa sa mga product na binili ko guys. Pero hindi ko talaga siya ginamit ng matagal. Kasi akala ko magsa-stop yung hair fall ko sa kanya. So, takpan natin yung brand, yung pangalan. Ayan. So, ito yung una kong ginamit, guys. Ay, actually, pangalawa pala to. Ayan. So, hair fall rescue. Yan yung ginamit ko. Ay, sorry, nakita pa. Alam ko Ayan. yan. So, yan yung ginamit ko, guys. Yan. Dapat ipakita nyo. No, hindi pwede. Ayan. So, in-stop ko na rin siya, guys. Mamaya kung malaman ba't ko siya in-stop. So, ngayon, sa sobrang depression ko, nag-post na ako sa Facebook ko about hair fall, ano bang pwedeng solusyon, ano ba pwedeng maging home remedy sa mga hair fall na ganyan. So, kaya ako nag-post kasi, siyempre, nadidepress tayo, gusto natin may kausap, ganyan. Ngayon, sabi ko, magpo-post na ako, baka kasi may mga kagaya ko na umaharap sa ganitong situation na nagkakaroon ng hair fall, na depressed din, ganyan. So, nag-post ako. Pagka-post ko, may mga nagko-comment na. Meron din pala akong sinalihang group, guys, na mga ganito din, naglalagas yung buhok. So, nakakakuha ako sa kanila ng idea. Ayan. So, natututo din ako sa kanilang ganyan. And ngayon, meron isang post doon na sobrang na-catch up ako dun sa comment niya dun sa post ko about hair fall. Yung classmate ko yon nung high school, si Aurora. Yan, shout out, Aurora. Thank you talaga, sobrang thank you. Kasi isa siya sa nagsabi sa akin ng product na gagamitin ko na nakatulong talaga sa akin. Sorry na. Nakatulong talaga siya sa akin. So, sabi ko, last na to. Ito yung last kong bibilin ka ako. Nagagamitin kung subukan ako sa buhok ko. Sabi ko gano'n sa kanya. So, meron siya nirecommend sa akin. Ang sabi niya sa akin, gumamit daw ako ng product na any kind of product, wala naman siya sinabing specific na product na gagamitin ko sa buhok ko. Pero ang sabi niya sa akin, kasi ganito rin doon nangyari sa kanya, gumamit ako ng shampoo tsaka conditioner na walang paraben, walang sulfate na content, walang ano pa ba yung sinabi niya sa akin? Na walang silicone, ganyan. May mga shampoo kasi na may ganong content, lalo na yung sulfate. Yung sulfate kasi yun yung nagpapabula sa shampoo natin pag ginagamit. Pag mabulang mabula, may sulfate content pala yun, ganyan.
So, yun ang sabi niya sa akin, wag akong gagamit ng product na may sulfate content. Ayan. So, wala siyang sinabing specific brand na bibiling ko ganyan. So, nag-research na lang ako, naghanap-hanap ako ng product na walang sulfate. Ganyan. So, meron naman ako nakita guys. So, yun yung ginagamit ko ngayon. Siya yung nakatulong sa akin ngayon. Bakit hindi naglalagas yung buko? Meron pa rin naman, pero sobrang konti na lang guys. Kaya natuwa ako kanina pagkatapos ko maligo. So, meron po siyang sinabi sa akin na gagamitin ko guys, yung rosemary oil na haluan mo ng carrier oil. Yung carrier oil, ikaw nang bahala kung anong gusto mong ihalo. Kunyari, yung coconut oil, jojoba oil, or castor oil, yung mga ganon. Basta, ang gagawin mo, pag magmimix ka daw ng rosemary oil, 5 drops lang, or 3 to 5 drops ng rosemary oil sa 1 tablespoon of carrier oil. Tapos, imamassage mo sa scalp mo for 5 minutes. Tapos, pwede mo siyang i-leave sa hair mo ng 30 to 1 hour bago mo siya i-wash. Pwede rin siyang overnight, ganyan. Tapos, i-wash mo na lang kinabukasan. So, ngayon, may mga nababasa rin kasi ako guys na pag gumamit ng rosemary oil, hindi advisable na i-leave mo siya sa hair mo ng overnight. Pero pwede pala yun guys. Depende siguro sa product or sa mixture na ginawa, ganyan. So, ako kasi guys, hindi ko pa ginagawa yung overnight kasi mainit sa atin, 'di ba? Mainit yung klima dito. So, parang malagkit kapag may something sa hair mo paggabi, ganyan. So, ang ginagawa ko guys sa akin, maglalagay ako ng rosemary oil sa umaga bago ako maligo. Imamassage ko siya ng 5 minutes. Tapos, ililive ko siya ng 1 hour. Tapos, niliguan ko na, gagamitan ko na nung product na nabili ko na walang sulfate. Ayan. So, ang laking tulong niya guys. Ngayon, hindi na ako dati kasi everyday ko siyang binabasa. Ngayon, naliligo na lang, binabasa ko yung buhok ko every other day. Ayan. So, yun ang ginagawa ko. So, every other day. So, ang gamit ko rin sa rosemary oil, ganun din, every other day din. Ayan. So, ang laking tulong niya guys. Kasi tignan niyo guys, oh. May mga tumubo na sa akin na ayan, maliliit na buhok. Meron akong video ko na binidyohan ko talaga. Ilalagay ko na lang dito guys na sobrang ang nipis na nandito ko. Ayan. Pero tignan niyo siya ngayon guys. Diba? 12, 13, So sabi ko, nakita ko talaga improvement sa product na to. So itong product na to guys, hindi po siya sponsored. Yan. So i-share ko lang yung ginamit kong product guys. Pero hindi to sponsored ha. So, nasa inyo pa rin kung gagamit kayo o hindi. Pero ito talaga yung nakatulong sa akin, guys. So, ito yung ginamit ko, guys. So, yan. So, ito yung Human Nature, product ng Human Nature. Ito yung shampoo. Asan yung isa na? Ito yung conditioner. Ayan. So, yan ang ginagamit ko. Ito yung ginagamit ko. No. Ayan. So, ito yung ginagamit ko, guys, na ngayon. So, ang ginagawa ko after ko maglagay ng rosemary oil sa buhok ko, ito na yung gagamitin ko. Itong shampoo, ililid ko din siya sa buhok ko ng mga 2 minutes, 2 to 3 minutes para ma-absorb din. Kasi, ang kagandahan nito guys, meron na siyang kasamang rosemary din. May halo siyang rosemary. Ayan. So, ililid ko lang siya ng 2 to 3 minutes sa buhok ko bago ko siya babandawan. Tapos, conditioner na yan. Tapos, ang ginagawa ko guys, after ko maligo, hindi na ako nagsusuklay. Ginagawa ko, nag-air dry ako. Hinahayaan ko siyang kusang matuyo sa hangin, ganyan. Kasi hindi na ako gumagamit ng suklay. Ang ginagawa ko guys, ito na. So, hindi ko siya din gaganunin. Ginaganyan ko lang siya yan guys. Ayan. Yan, ganyan ko lang siya. Hanggang sa, okay na, ganyan. Ayun. So, natuwa talaga ako. Ayan. So, yun ang ginagawa ko, guys. So, nakatulong talaga siya sa akin. Muntik pa ako magpakalbo, guys, ha. Pero, thank you talaga, Aurora. Kasi siya, classmate ko siya nung high school, guys. Ayan, siya yung nagsabi sa akin. So, ito, guys, itong shampoo na to, conditioner shampoo ng Human Nature, guys. Wala siyang sulfate content. Wala rin siyang paraben. Wala siyang silicone. Ayun. So, natural, all organic, guys. Organic shampoo and conditioner. So, maganda pala guys na ang gamit natin sa mga nag-hair fall, organic. Kasi yung sulfate pala na content ng mga ibang shampoo, yun din yung nagkakos ng paglalagas ng buhok.
So, ayun. So, ngayon ko nga lang nalaman yun dahil nung na-experience ko na yung paglagas ng buko, naging conscious na ako sa buko, guys. Ayan. So, talagang dumating na ako sa to point na dumating na ako sa point na sobrang na-depress na ako, guys. Ayan. Hindi rin pala maganda. So, sabi nga sa akin nung doctor ni Jirix, ayan. So, shout out po Doc Arsinue, Doc Quaresma, napaka-generous nila, tsaka napaka-approachable. Siyempre, di ba, si Jirix ang patient nila, pero nung nagtanong ako sa kanila, ayan. So, thank you, Doc, ganyan. Ayun, sabi nila sa akin, wala silang ni-recommend na gamot na gagamitin ko. Ang sabi lang nila, iwasan ng stress, huwag kang magpaka-stress. So, gawin mong productive yung araw-araw mo, ganyan. Huwag mag-iisip ng sobra. Pag problema, huwag natin patambayin sa buhay, guys. Ayan. So, pag may problema, ano natin, guys, i-disregard natin. Huwag na tayong magpaka-stress, ganyan. So, kung kayang ano, guys, kayang ma-relax, ayan. So, tulungan niyo yung sarili niyo, guys, para hindi maglagas yung buhok ninyo. So, yun. Thank you talaga. Thank you sa nagturo sa akin ito. Ayan. Shoutout sa classmate ko na yun. Ayan. So, yung rosemary oil na ginagamit ko, guys, wala naman siyang brand din. Wala naman. No specific brand naman. Ayun. So, binili ko lang yung sa Lazada. Tinuro niya lang din sa akin. At saka pala, guys, yung ginagamit kong rosemary oil, premix na siya. So, ibig sabihin, may nakahalo na. Pag binili mo yung product na yun, gagamitin mo na lang directly. Hindi ka na mag-mix. Ayan. So, ilagay ko na lang din yung link ko saan ko siya binili, guys. Ayan. Sa Lazada ko yung binili. So, yun. Ayan. So, sabi ko talaga, guys, ibablog ko to kasi gusto ko makita yung journey ulit ng pagbalik ng buhok ko gaya ng dati. So, ayan. So, babalik naman din siya gaya ng sabi nila, Doc. Pero medyo matagal. So, ang nakatulong sa pag-stop ng hair fall ko, guys, ito nga, yung Human Nature shampoo, saka Human Nature conditioner, saka yung rosemary oil. Ayan. So, thank you. Sana magtuloy-tuloy na, guys. Ayan. So, kahapon, galing kami sa Dr. Jirix follow-up niya. So, i-MRI siya ulit, guys. Monitoring lang naman yun. Ayan. So, magtuloy-tuloy na sana ang kanyang paggaling, pati sa akin, guys, magtuloy-tuloy na rin. So, kung nakaabot ka hanggang dito sa video ko na to, guys, thank you sa panonood. Maraming salamat talaga. Ayan, so, nakakagaan ng loob kapag may makakausap ka, guys. Ayan. So, kung may mga na-experience ka na ganito, hanap ka ng mga groups na pwede mong pag-openan ng same situation mo para maiintindihan ka nila. Ayan, magkakaintindihan kayo kasi parehas kayo ng sitwasyon. Ganyan. Ayan, so, mag-update na lang ako ulit, guys. Tutuloy-tuloy ko tong product na to. Mag-vlog ko pa rin para makita ko yung improvement, guys. So, for now, yun muna, guys. So, thank you, guys. Ilalagay ko na lang, guys, dito yung before ng itsura ng buhok ko bago ko gumamit ng product. At saka nung gumamit na ako ng product, sobrang natawa talaga ako. Sobrang nabawasan yung pagdalagas niya. Pakita ko rin yung picture ng sobrang dami ng buhok ko na humawalay na sa ulo ko. Ayan. So, thank you, guys, sa panonood. Mag-update na lang ulit kami. Bye-bye! Say bye-bye na. Bye! Yung salamin niya, guys, walang grado yan. Anti-radiation lang yan. Para hindi siya mababad sa cellphone. Para iwas radiation. Ayan. So, bye-bye, guys! Bye-bye!